Mami, bakit ngayon lang po kayo? Ang tagal po namin kayong hinintay ni Knight. Gulat pa rin na mahinang tinulak ni Aja ang batang lalaki palayo sa kanya. Uy, bata! Hindi ako mami mo Wala pa akong anak. Assuming ka Puno ng luha ang mga mata na nakatingala ito sa kanya. Pero, kamukha mo pong mami ko. Nako, hindi ako mami mo, bata. Knight, look! Our mom is back! Nagbalik na si mommy, hindi niya tayo iniwan, Knight. Sinabing hindi nga akong mommy ninyo. Wala pa akong anak. No, ikaw ang mommy namin. I know you. Takang-taka si Aja sa sinabi ng mga batang ito. Paanong siya ang ina ng mga ito gayong birhen na birhen pa naman siya at hindi pa nagkakaroon ng kahit isang boyfriend. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Adia, mag-iingat ka. Paalala sa kanya ng kanyang papang na si Emmanuel. Huwag po kayong mag-alala, papang. Makakalabas po ako ron ng walang kahit anong galos. Tugon naman ni Aja sa ama-amahan. Ate, mag-ingat ka ron Kahit na magaling ka nga, bahay pa rin ng malaking tao yung papasukin mo. Sabi naman sa kanya ni Liam. Huwag kayong mag-alala. Malaki naman ang tiwala ko kay Boss Lim. Alam ko na hindi tayo papalpak ngayon. At saka mahigit na ring 1 taon nating pinag-aralan ng misyon na to. Nag-aalala pa rin sa kanya ang kanyang ama-amahan ngunit kampante naman si Aja na mabilis siyang makakalabas mula sa bahay ng susunod na presidente. Ang misyon niya ngayon ay makapagnakaw sa bahay ng lalaking yon. Pero syempre, with a twist. Dahil hindi basta-bastang tao ang kailangan niyang pagnakawan. Makapangyarihang tao yon. Pinag-aralang mabuti ng grupo nila ang plano nilang ito, mahigit 1 taon nila itong plinano. At ngayon ay isasagawa na nga nila ang plano. Si Aja ang napili ng grupo na pumasok sa loob ng bahay ng mga Baltimore. Dahil sa kanyang ganda ay mabilis niyang magagamit yon sa mga security na nasa labas para papasukin siya sa loob. Sa kanilang grupo ay siya lamang lang kasi ang pinakamaganda. Meron siyang ganda na maihahalin tulad sa mukha ng isang anghel. Maliit na mukha, makapal na kilay, mahabang pilik mata na bagay sa almond hazel brown eyes ito. Maliit at matangos na ilong at malaarko na hugis ng labi. Napaka-inosente ng mukhang meron siya. Para bang isang anghel na walang kapintasan. Kaya naman sa ganda niyang yon ay hindi na nakakapagtaka pa kung bakit mabilis niyang naakit ang mga security sa labas ng gate ng village ng Baltimore at mabilis at walang kahirap-hirap siya nakapasok sa loob. Ay, salamat talaga sa gandang bigay mo, Lord. Wika ni Aja habang naglalakad siya. Nang marating niya ng tapat ng mansyon ng mga Baltimore ay namangha siya sa kanya nakita. Napakalaki at napakaganda noon, parang isang palasyo. Sa isip ni Aja ay baka hindi lang basta susunod na presidente ng bansang nakatira sa mansyon na to, kundi isang tunay na hari o kaya naman ay reyna. Ang kaso, may isang problema pa siya. Hindi niya alam kung paano siya makakapasok sa loob ng mansyon dahil may mataas na bakod at nakasara ang malaking gate ng mansyon. Naghanap si Aja ng paraan kung paano siya makakapasok sa loob. Mabuti na lang at gabi na ngayon at wala rin mga tao sa labas kaya walang naghihinala sa kanya. Oh well, yun ang akala niya. Nang may makita si Aja na maaaring paraan para makapasok siya sa loob, ay napangisi si Aja sa sarili. Ang plano niya ay akyatin na lamang ang bakod na walang kahirap-hirap niya namang ginawa dahil sanay naman na siya sa ganon. Confident na tumalon si Aja pababa nang maakyat niya ng bakod. Masaya siyang nasa loob na siya ng mansyon. Ang alam ni Aja ay nakapatay ang lahat ng mga CCTV camera sa mansyon na ito dahil nahack na ng mga kagrupo niya kaya naman ay malaya na siyang makakapaglakad-lakad sa mansyon na ito. Ngunit iyon ang akala ni Aja. Dahil habang panaka-naka siya nagtatago, ay bigla na lamang may isang batang tumawag sa kanya habang tumatakbo.
Sa labis na gulat ay napamura pa si Aja. Mommy? Mommy! Naiiyak ng batang lalaki na tumatakbo, tinawag siya. Inakala pa ni Aja na baka isang anghel o kaya naman ay multo ang batang ito dahil mag-aalauna na ng madaling araw ay gising pa ito. Ngunit ang sandaling makalapit sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit ay doon na patunayan ni Aja na totoong tao ang batang to. Mommy, bakit naulang po kayo? Ang tagal po namin kayong hinintay ni Knight. Gulat pa rin na mahinang tinulak ni Aja ang batang lalaki palayo sa kanya. Uy, bata! Hindi ako ang mommy mo ha? Wala pa akong anak. Assuming ka ha? Puno naman ng luha ang mga mata na nakatingala ito sa kanya. Pero kamukha mo pong mommy ko. Hindi ako ang mommy mo, bata. Dahil sa sinabi niya ay mas lalong umiyak ang batang lalaki, kaya nataranta si Aja dahil ang lakas ng pag-iyak nito. Baka magising ng iba sa mga kasama nito sa bahay. At tama nga siya dahil ilang sandali pa ay sumulpot din ng isa pang batang lalaki na sobrang kamukhang-kamukha lang din ang batang lalaki sa harapan. Natigilan na naman si Aja at nagpabalik-balik pang tingin niya sa dalawang bata. Kinusot niya ang mga mata niya dahil akala niya ay namamalikmata lang siya. Paano kasi magkamukhang magkamukha talaga ang dalawang bata na para bang pinagbiyak na bunga at maging ang suot na lang pajamas ay parehong-pareho. Ano bang sinasabi ninyo? Hindi nga ako ang mommy ninyo. Lumapit din sa harapan niya ang bagong dating na batang lalaki at niyakap nito ang kakambal na umiyak na ang pangalan ay Midnight. Night, our mom is back. Nagbalik na si mommy. Hindi niya tayo iniwan, Night. Hindi nga ako ang mommy ninyo. Wala pa akong anak ha. No, ikaw ang mommy namin. I know you. Takang-taka si Aja sa sinabi ng mga batang to. Paanong siyang ina ng mga ito gayong birhen na birhen pa naman siya at hindi pa nagkakaroon ng kahit isang boyfriend? Ayaw pa rin talaga siyang tigilan ng mga batang ito kahit pa sinabi niya naman na hindi siyang ina ng mga ito. Kaya naman, dahil sa sobrang ingay ng dalawang bata, ay nabulilyaso na rin ang plano nila. Nagpasya na lang si Aja na tumakas na lang at iwan ang kambal. Ngunit bago pa man siya makalayo ay may malalim na boses na nagsalita mula sa likuran niya. Do you really think you can easily escape? Naitaas ni Aja ang kanyang dalawang kamay nang marinig niya ang pagkasa ng barel. Dahan-dahan siyang umikot paharap sa lalaki nagsalita at nahapit ang paghinga niya nung makita niyang mukha ng lalaki. Ang susunod na presidente ng Pilipinas. Anong ginagawa mo dito? Nagbabala kang magnakaw, ano? Hindi po, bossing. Then what? Basta ka lang pumasok sa loob ng bahay ko para mamasyal? Mariin siyang lumunok ng sariling laway. Nakakatakot ang uri ng tingin nito sa kanya. Para bang anumang oras ay kakalabitin na nito ang gatilyo ng baril na nakatutok pa rin sa kanya. Ang mga bata naman ay umiiyak pa rin. Maya-maya naman ay dumating na rin ang ilan sa mga bodyguards ng susunod na presidente ng bansa, si Rafael Baltimore. Dalhin niyo ang babae sa loob. Siguraduhin niyo lang na hindi siya makakatakas or else malalagot kayong lahat sa akin. Yes, sir. Teka lang mga bossing, hayaan niyo na muna ako magpaliwanag. Wala naman ako masamang gagawin. Ngunit dinampot pa rin siya ng mga lalaki na nakasuot ng lubos na itim at dinala na siya sa loob ng mansyon. Diretso sa isang opisina na ang hinala ni Aja ay ang opisina ng susunod na presidente. Naku naman, miss. Ang lakas din ng loob mo para piliing nakawan si Sir Rafael. Alam mo ba na sa ginawa mong to, para mo na ring sinaksak ang sarili mo. Nagiiling na sabi sa kanya ng isa sa mga bodyguard. Bakit masama bang ugali ng boss nyo, mga bossing? Tinatanong pa ba yan? Halata naman kanina, diba? Kaya napalunok si Aja sa takot. Kanina ay hindi naman siya kinakabahan pero nang makita niya kung gaano katalim tumitig ang Rafael Baltimore na yon, ay nagwala ang tibok ng puso ni Aja. Nang pumasok nga sa loob ng opisina si Rafael ay pinaluhod siya ng mga lalaki sa sahig. Huminto sa harapan niya si Rafael kaya tiningala ito ni Aja ng magmamakaawa ang kanyang mga mata. Pakawalan niyo na po ako, bossing.
Pangako ko po na hindi na ulit mauulit ang nangyari. Pangako na hindi ko na po kayo nanakawan ulit. Ibang tao na lang ang nanakawan ko. Hindi na kayo. Pakiusap ni Aja. So magnanakaw ka pa rin? Tanong naman ni Rafael. Oo naman. Alam mo bang masamang gawain yan? Oo no. Kahit wala akong pinag-aralan, alam ko naman kung anong tama at mali. Kaso kung hindi ako magnanakaw, anong kakainin ko? Maghanap ka ng trabaho. Aba, ginawa ko na yan nun kaso tumagilid ako. Paano hindi ako marunong mag-English? Call of agency pala yung pinag-applyan kong trabaho nun. Nagtagpo naman ang mga kilay nito sa pagtataka. Call of agency? Oo boss, yung bang sumasagot daw ng mga tawag? You mean call center? Oo, yun atang tawag doon. Hindi ko alam eh. Aba, biruin mo ba naman may tumatawag na na consumer? Customer. Pagtatama nito. Oo, yun na nga. Okay, so what's next? Pagtawag niya sa akin, sabi pa naman, I don't remember my password. Password lang naiintindihan ko ron kaya binigay ko sa kanya ang password ng ninakaw ko na cellphone nun sa Divisoria. Ayun, nagalit siya sa akin. Sinigawan ako ng, I need to talk to your management. Ginayon niya pang tono ng boses nung tumawag sa kanya noon. It's manager. Oo, yun nga boss. Okay, then, what happened next? Sabi ko sa kanya, I don't dollar, I'm only peso. At ang ibig sabihin doon ni Aja ay hindi siya nagsasalita ng Ingles dahil siya ay isang Pinoy. Tila nakuha naman ni Rafael ang nais niyang iparating doon, kaya tumango ito. Then, ayun, kinausap nga siya ng management ko. Manager. Oo, yun nga. Tapos? Ayun, tinanggal ako sa trabaho kasi ang tanga ko raw. Kaya nagnakaw na lang ako kasi buti pa sa pagnanakaw, hindi nila ako tinawag na tanga. Magaling kasi ako manalis eh. Talento ko ata yun. Sabay napakamot pa siya sa kanyang ulo, kaya ang iba sa mga bodyguard ni Rafael ay napatawa ng palihim. Hindi talento ang pagnanakaw, miss. Whoever you are. Pero doon ako magaling kaya pakawalan mo na ako, bossing, o para matuloy ko ng gawain ko kung saan ako magaling. Hindi. Kung palalayaan kita, batid ko na mas marami ka pang ibang bibiktimahin. Sa nakikita ko ngayon parang wala ka namang pagsisisi sa ginawa mong pagbabalak na pagnanakaw sa bahay ko. Dahil sa sinabi nito ay napanguso siya. Nagsisisi naman ako na ikaw ang pinili ko na nakawan eh. At bago pa man may masabi pa ulit si Rafael ay bumukas ang pinto ng opisina nito at pumasok sa loob ang magkambal at ang isa ay umiiyak pa rin. Ano pong ginagawa mo sa mami namin, Daddy? Matapang na tanong ng isang bata sa ama. Hindi siya ang mami ninyo. No, she's our mom. Huwag niyo po siyang sasaktan, Daddy. Lumapit kay Aja ang dalawang bata at prinotektahan siya ng mga ito laban sa ama. Habang gulat naman si Aja dahil bukod sa hindi niya lubos akalain na may anak na pala ang susunod na presidente ng bansa, ay pinaglalaban pa ng mga anak nito na siya ang ina nila. Kahit maging ang bodyguard ni Rafael ay nagulat din sa kanilang nasasaksihan ngayon. Lumayo kayo sa kanya, midnight, night. Galit na saway ni Rafael sa dalawa. No, hindi kami lalayo kay Mommy. Night's right. Hindi po namin iiwan si Mommy. You're going to hurt her, Daddy. Hindi nyo nga siya, Mommy. Nang dahil sa pagtaas ng boses na Rafael ay mas lalo pang dumami ang luha sa mga mata ni Midnight. Nabayakap pa ito sa kakambal. At si Night naman ay galit na binalingan ng tingin ng ama. Daddy, you made Midnight cry. Agad naman na kumalma si Rafael na mapagtantong ginawa at nilapitan ng mga anak. I'm sorry. No, I hate you, Daddy. Umiiyak pa rin na sabi ni Midnight. Mas gusto ko na si Mommy. She doesn't yell at us. I'm sorry, baby. Please.
Hingi ng pasensya ni Rafael sa mga anak, ngunit nanatiling galit pa rin ang magkambal. Dalhin niyo na siya sa kulungan. At ang panga naman ni Ajang nalaglag dahil sa iniutos ni Rafael sa mga bodyguard nito na agad namang lumapit sa kanya at dinampot siya. Teka naman mga boss, ipapakulong niyo talaga ako? Ngunit hindi mo lang siya pinansin ni Rafael. No, Mommy, Daddy, bakit niyo po ipapakulong si Mommy? Daddy! At kahit sa sariling anak na nito ang nakiusap na huwag siyang ipakulong, ay nanatili ang desisyon ni Rafael. Kahit anong gawin na pagmamakaawa ni Aja, ay hindi siya pinakinggan ng lalaking yon at dinala pa rin siya ng mga bodyguard nito sa presinto kahit na madaling araw na. Malas naman talaga, oo. Gwapo pa naman sana yung lalaking yun. Hindi lang mapakiusapan. Wala pa naman ako nanakaw sa kanya. Kulong agad. Kainis talaga. Pangihimutok ni Aja habang nakaposas ang kanyang mga kamay ay hawak-hawak siya ng isang pulis para ipasok na sa selda. Uy, bossing, masarap ang pagkain niyo dito? Tanong pa ni Aja sa pulis. Huwag kang paingay, kanina pa ako naiimbyer na sa boses mo. Huy, yabong mo ah. Ako rin, kanina pa ako naiimbyer na riyan sa tiyan mo. Putukin ko yan eh. Ang laki-laki oh. Kinakain niyo ba yung mga bilanggo niyo rito? Hindi. Pero pag ikaw hindi manahimik, ipapakain ka namin sa mga alaga naming aso dito. At kung may isa mang bagay ang pinaka natatakutan ni Aja, ang aso na yon. Hindi siya takot sa tunog ng baril. Mas takot siya sa tahol ng aso dahil nung bata pa siya ay kinagat ang puwet niya ng aso doon sa bahay-bahay ampunan. Maya-maya pa ay pinasa siya ng pulis na may malaking tiyan na isa pang pulis. Pero hindi hamak na mas gwapo ng isang to. Nagkita ulit tayo, sabi ni Aja sa gwapong pulis na para bang tropa niya lang ito habang ang pulis ay halata na sa mukhang inis. Sino mag-aakala magkikita ulit tayo? Ang liit talaga ng mundo, no? Salamat pala sa makapal na laman ng wallet mo noon, ha? Nabusog ako at ang pamilya ko. Hindi siya pinansin ng pulis, ngunit ang mukha nito ay naiinis na sa kanya. Paano naging biktima niya rin ng gwapong pulis na ito? Matulog ka na riyan at huwag ka nang maingay, sabi sa kanya ng pulis nang maipasok na siya sa loob ng selda. Bossing naman, pakawalan mo na ako. Pakiusap niya pa sa gwapong pulis na kinakandado ng selda. Maawa naman kayo sa akin oh. Ngunit sinamaan lang siya nito ng tingin. Sabi ko naman sa'yo, matulog ka na riyan at huwag kang maingay. Tinawag niya pa ang pulis na umalis na at may pagsipol-sipol pa na para bang nangaasar. At sa sobrang ingay ni Ajay, nagising ang mga kasama niya sa selda, nagalit siyang sinaway. Nangihimutok pa rin sa ines na naupo si Aja sa gilid. Kuminamalas ka nga naman talaga ngayong araw. Una, nahuli siya dahil sa mga maiingay na batang yon. Ngayon, ang pulis pa na nagkulong sa kanya ay walang iba kundi ang gwapong pulis na ninakawan niya noong 1 linggo lang. Hindi naman natulog si Aja hanggang sa sumikat na ang araw at nagising na rin ang ilan sa mga kasama niya na tinitingnan pa siya na mabuti. Tinawag ang ilang mga bilanggo para mag-umagahan, kaya lahat sila ay sumunod. Hindi naman nagustuhan ni Aja ang umagahan nila na lugaw, kaya ay nagreklamo na naman siya roon sa gwapong pulis na masamang tingin lang ang sinagot sa kanya. Si Aja ang huling natapos kumain kaya siya rin ang panghuling binalik ng gwapong pulis sa selda niya. Ano nga pangalan mo? Pre? Tanong ni Aja sa pulis habang naglalakad sila pabalik sa selda. Hindi siya nito pinansin kaya tininan niya ang pangalan sa uniform nito. Raul Ruiz. Bantot naman ang pangalan mo. Parang pangmatanda. Sino nagpangalan sa'yo? Parang hindi ka mahal na nagpangalan sa'yo ah. Isipin mo may nakakakilala sa'yo na dati mo palang kaibigan tapos ang sabi niya sa bago niyang kaibigan habang nakaturo sa'yo. Si Raul oh. Diba? Parang si Raulo lang. Tumatawa si Aja habang si Raul naman ay masamang timpla ng mukha at ang makapal na kilay ay magkasalubong na. Nang marating nila ang selda kung saan siya nakakulong, ay pagalit na binalik siya ni Raul doon. Kosa! Nakipag-appear si Aja doon sa isang babae sa loob ng selda. Marami itong mga tato at natutulala pa.
Anong kaso natin, Kosa? Sabay na upo siya sa tabi nito. Di naman ganun kalala. Pinutulan ko ng ari yung asawa ko nung nahuli ko siyang nangangabit. Aba, katakot ka pala, Kosa. Mahina itong natawa sa sinabi niya. Hindi naman masyado, natatakot ka ba? Hindi naman. Mas natatakot pa nga ako sa mga aso nila dito eh. Totoo bang kumakain daw ng tao yon? Kagabi ko pa kasi iniisip ang aso na yon. Di ko sigurado. Kagabi ka pa ba andito? Kaninang madaling araw nila ako dinala dito. Anong kaso mo? Hindi rin ganun kalala. Magsubok lang akong magnakaw sana sa susunod na presidente ng bansa. Yun, malas lang nahuli ako. Aba, mas matapang ka pala eh. Sa susunod ba naman ang presidenteng pinunteriya mo? Maliit na bagay, Kosa. Mayabang pa siyang umisi sabay tinapik ang sariling balikat. Hanggang kailan ka pala dito? Nagkibit balikat naman ng babae. Hindi ko alam. Baka pang habang buhay na ako dito. Ikaw? Kung matunugan ng mga kasamahan ko ang tungkol sa pagkakakulong ko, tutulungan nila ako makatakas. Pero kung hindi, habang buhay na rin siguro akong andito. Masarap na pagkain nila dito. Hindi ko gusto yung umagahan nila eh. Tinipid nila masyado. Sakto lang. Minsan matabang. Masanay ka na sa lasa ng umagahan nila, ganun laging kakainin mo kung magtatagal ka rito. At mabuti na lang ay may mabait agad siyang naging ka-close dito sa Zelda. Mababait naman ang lahat ng mga kasama niya at siyang pinakabata sa kanilang lahat kaya parang anak na ang turing sa kanya ng ilan sa mga matatanda ng mga bilanggo. Hindi pa siya nagtatagal ng isang araw sa kulungan ay maingay na agad siya at marami nang nakakausap kaya parang nasa labas lang din ng kulungan ang asta niya. Hoy, pre, anong kaso mo? Tanong niya sa lalaking nasa kabilang selda na hindi siya pinansin at sinungitan pa siya. Aba, sumit ah. At nang makita niya na dumaan si Police Officer Raul, sinitsitan niya ito. Psst! Alam ko kung ano ang kaso nun. Masungit na binalingan siya ng tingin ni Raul. Ano? Shabu. Halata eh, sabog pa. Alam na alam. Palibhasa, gawain mo. Aba gago to ah. Hindi ako nagsashabu no. Mas mukha ka pang ang adik kesa sa akin. Oo na, manahimik ka na riyan. Ang ingay mo. Inisasabi sa kanya ni Raul at tumuloy na sa paglalakad. Uy, bagong kosa. Tawag ni Adja doon sa bagong bilanggo. San ka kumukuha ng good item ha? Itigil mo na yan. Tingnan mo, mukha kang tanga. Kasi sabog na sabog ka. Masama yan sa kalusugan, kosa. Hoy, ingay-ingay mo. Sinaway naman siya ng ilang bilanggo sa kabilang selda na naririndi na sa ingay niya. Oy, laki ng tiyan mo pre ah. Sa halip ay pinunahan niya pa ang tiyan ng isang bilanggo sa kabilang selda. Nagugustuhan mo sigurong pagkain dito, no? Siguro gustong-gusto mo nakakulong ka. Libre pagkain at kain tulog ka lang. Mukha ka pa namang batugan. Aba, sira ulo tong batang to ah. 26 na ho ako, hindi na ho ako bata. Bata, 60 na yan. Umayos ka makipag-usap. Aba, 60 ka na pala? Mukha kang 59. Bata mong tingnan, kosa. Kaya dahil sa sinabi niya ay nawala ang inis sa mukha nito. Talaga ba? Oo naman. Mukha ba akong lying? Hindi ba liar yun? Nagtanong ang isa pang lalaki sa selda. Lying yun? Ano ka ba? Nag-aral ako ng English noon. Alam kong lying yun. Tingin mo ba kung makakalabas pa ako dito ay makakaasawa pa ako ng mas bata kaysa sayo? Tanong naman sa kanya ng bilanggo na malaking tiyan. Aba, oo naman. Kung bulag sigurong babae, pwedeng pwede. Diba sabi ko naman sa'yo makakapag-asawa pa ako eh. Magsisi talaga yung dati kong misis kung bakit niya ako pinagpalit habang nakakulong ako. Ipagpapalit ko rin siya sa mas bata. Naiiling na lumapit si Adja kay Lalin.
Ang babaeng pinutol ang ari ng asawa na nagloko kaya nakulong. Ang lala pala ng mga pinagdadaanan ng ibang mga bilanggo dito, no? Oo, lahat kami rito malalaki mga problema. Ikaw lang atang hindi. Aba, malaki rin ang problema ko, no? Di ko alam kung paano ako makakakain ng masarap ngayon na nakakulong na ako. Isang araw pang nanatili roon si Adja at ang mga pulis na nagbabantay sa kanila, lalong-lalo na si Raul na lagi niyang pinagtitripan at iniinis ay sobrang inis na sa kanya. Sa sobrang pagkainis ay hindi na nakapagtiis si Raul. Tinawagan na nito ang mga nagpakulong sa babae. Nagbabaka sakaling iatras pa nilang kaso ng babaeng yon para manahimik na ang selda. Pasimuno kasi lagi ng kaingayan ng babaeng yon. Samantalang, sa malawak at magarang mansyon ng mga Baltimore ay hindi naman alam ni Rafael kung ano pang gagawin niya sa mga anak niyang galit sa kanya at ayaw pa rin na tumigil sa kakaiyak. No! We hate you, Daddy! Pinakulong mo mommy namin! I hate you! Galit na sabi kay Rafael ng anak niyang si Knight. Anak, how many times do I have to tell you na hindi nga siyang mommy ninyo? No, you're lying! And you're heartless! We hate you! Magdadalawang araw ng ganito sa kanya ang mga anak niya. Magmula na makita ng mga itong babaeng may konting pagkakahawig sa kanilang ina na pinadala niya sa presinto, ay hindi na nawala ang galit sa kanya ng kanyang mga anak. Kahit anong gawin niyang paliwanag sa kanila ay ayaw pa rin talaga nilang makinig. Hello? May bahid pa ng inis ang tono ng boses na Rafael nang masagot niya ang tawag sa kanya ni Raul, ang chief of police na kaibigan niya rin at siya ring pinagpadalhan niya roon sa madaldal na magnanakaw. Rafael, ano bang plano mo sa babaeng pinadala mo dito? Tulad niya ay bakas na rin ng inis sa tono ng boses ni Raul. Bakit? Anong problema? Hindi ko alam kung anong klase ng sumpang meron sa babaeng yun at mula nang dumating siya, hindi na kami nakapagtrabaho ng maayos dahil sa kaingayan niya. Walang segundo na hindi siya nagsasalita. Kaya magdesisyon ka na kung anong gagawin mo sa babae na yon. Kung hindi, pakakawalan ko ng babaeng yon, rinding-rindi na ako sa kakaputak niya. Kanina ay sobrang naiinis si Rafael, ngunit ngayon ay parang gusto niya nang matawa dahil tila may sumpang ang babae na yon. At ito na lang ang laging dahilan ng mga problema nila. Abala na naman si Adja sa pakikipag-usap sa mga kasama niya sa selda nang marinig niya ulit ang boses ni Raul. Sige na boss, kunin niyo na yung babae. Naririndi na kami lahat dito sa boses niya eh. Oras ng pagtulog pa na yung kakakwento niya ng mga walang kwentang bagay. Kaya napatayo naman si Adja at lumapit sa railings. Hoy, hindi naman walang kwenta yun ah. Sinasabi ko lang kaya kay Kosa ang buhay ko. Sa dami ba naman ang sinabi mo, alam na namin ang buong talambuhay mo, kaya sige, kunin niyo na huyan dito at ibalik niyo na sa boss niyo. Sawang-sawa na kaming lahat sa kanya. Binuksan na ni Raul ang kulungan at pinasama siya sa dalawang lalaki na nakasuot ng puro itim. Namumukhaan pa ni Adja ang dalawang lalaki na ito. Silang mga dumampot sa kanya nung nahuli siya na nagnakaw at nagdala sa kanya sa presinto na ito. Bakit niyo ako binalikan? Na-miss niyo ako, no? Hindi siya sinagot ng dalawa at kinausap na lang si Raul. Nang matapos silang mag-usap ay masama pa rin ang tingin na bumaling sa kanya si Raul. Huwag ka nang babalik ulit dito ha. Sobrang inis na inis talaga sa kanya ang mga pulis na ito. Sakto naman na wala siyang ibang mapagtripan kahapon kaya itong pinang-interesan niya. Kaya naman mas lalo lang na nadagdagan ang inis nito sa kanya. Worried, don't more. Hindi na ulit ako babalik sa kulungan na to. Kahit mali ang grammar niya ay sobrang confident pa siya kaya napairap sa kanya si Raul. Bago siya umalis ay nagpaalam pa siya sa mga kasama niya sa selda na naging mabait naman sa kanya. At habang nasa sasakyan siya kasama ang dalawang lalaki na nagsundo sa kanya kanina, ay tinatanong niya sila kung saan siya dadalhin ng mga ito. Ngunit hindi siya nila pinansin. Binalik siya sa mansyon ng mga Baltimore at diniretso sa opisina kung saan siya unang dinala doon. Pagpasok nila sa loob ng opisina, naroon na si Mr. Rafael Baltimore na seryosong nakatingin sa kanya. Nilingon ni Adja ang mga lalaki na nagdala sa kanya dito na lumabas na ng opisina kaya naiwan silang dalawa ni Rafael sa loob. Mariin na napalunok ng laway si Adja bago siya lumapit sa table na Rafael.
Bakit niyo po ako pinabalik dito, sir? Nauutal na tanong niya. Kinakabahan talaga siya ngayon sa presensya nito. Maupo ka. May kailangan tayong pag-usapan. Tumango naman si Adja at sinunod ang sinabi nito. Sa visitor's chair sa tapat nito ay naupo siya. Ano pong pag-uusapan natin? Noong nasa kulungan siya kasamang ibang mga nakakatakot na bilanggo, ay hindi naman siya natakot at kinabahan. Ngunit ngayong si Rafael ang kaharap niya, ay tiklop siya at nawala ang angas niya. Before anything else, gusto ko muna na malaman kung anong pangalan mo at kung ilang taon ka na. Kung ilan ang mga anak mo. Huy, anong anak? Inis yung putol sa sinasabi nito. Wala pa akong anak ha. Wala rin akong asawa o nobyo. Well, mabuti naman kung ganon. Sabi nito sabay tango. Then tell me more about yourself. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa'yo. Isama mo na rin ang dahilan mo kung bakit ka naging isang magnanakaw at napasama sa grupo ng mga magnanakaw para mapatunayan ko kung pwede pa rin ba kitang pagkatiwalaan matapos ang ginawa mo. Bagaman nagtataka kung bakit kailangan itong malaman ng lahat sa kanya, ay nagsabi pa rin siya ng totoo. Ako si Adja Fernandez. 26 anyos na ako at hilig ko ang kulay itim. Isa akong bata na tumakas mula sa bahay ampunan noon dahil nalulungkot ako sa loob ng bahay ampunan. Hindi kasi ako sanay. At gusto ko rin sana na hanapin ng magulang ko na nag-iwan sa akin noon dahil hindi pa sila handa sa responsibilidad ng isang magulang. Ang kaso, nalaman ko na namatay na pala sila pareho dahil sa isang aksidente na kinasangkutan nila. Naging palaboy-laboy ako. Kumain ng mga tira-tira ng mga taong hanggang sa matagpuan ako ng aking papang na siya nagpalaki at nag-alaga sa akin. Siya na rin ang tinuring ko na aking ama. Kinalakihan ko na rin ang mga gawain nila para mapunan ng kalam ng kanilang mga sikmura. Hindi ako nakapag-aral pero mataas ang pangarap ko sa buhay. Ang gusto ko ay mabigyan ng maayos sa buhay si Papang at ang mga tinuring kong kapatid. Kahit magnanakaw ako ay mabait naman ako. Wala pa naman ako napapatay sa awa ng Diyos. Nag-isip pa si Adja na maaari niyang sabihin habang si Rafael naman ay nakikinig sa kanya. Tulad nga ng sinabi ko, mataas ang pangarap ko. Kaya lahat ng bagay ay gagawin ko para kay Papang at sa kapatid ko. Kahit anong sakripisyo ay nakahanda akong gawin para sa kanila. Kaya ako nagnakaw sa bahay mo dahil gusto ko sana na makalikom ng malaking pera para makasimula kami ng maayos sa tahimik na buhay. Pero sa kamalas-malasan nahuli mo pa ako. Pero sa tingin ko rin ang pagkahuli mo sa akin ay sinyalis na hindi ko maaaring kunin ang pera na pang sisimula namin sa nakaw lang din. Iyon lang ang kailangan mong malaman tungkol sa akin. Ang iba ay secret na. Saka ko na lang sasabihin sa'yo pag close na tayo. Napatango naman si Rafael na para bang nasatisfy naman sa narinig. Okay. Alam kong nagtataka ka kung bakit nandito ka gayon sa ginawa mong pag-akit sa bahay ko ay dapat nasa kulungan ka pa rin. Ngunit ang dahil sa'yo ay ayaw tumigil ng mga anak ko kakaiyak dahil ang akala nila ay ikaw ang kanilang mommy. Oo nga. Nasa na po pala sila? At bakit ba akala nila ako ang ina nila? Nasaan bang totoong mommy nila? Kung makapagtanong siya ay para bang kaklose niya na ito. Kinakabahin pa rin naman si Adja ngunit napagtanto niya na mabait naman ito at hindi siya sasaktan. Patay na ang kanilang ina. Sagot ni Rafael kaya biglang nakaramdam ng lungkot at awa si Adja para sa mga anak na to. At kaya kita binawi mula sa kulungan dahil sa gusto ko na ikaw ang maging yaya ng mga anak ko. Ako? Bulat niyang sabit. Bakit naman ako magiging yaya ng mga anak mo? Dahil ikaw ang gusto nila. Kung ako masusunod ay ayokong mapalapit sa'yo dahil baka kung ano pang masamang matutunan nila sa'yo. Uy, grabe ka naman. Hindi ko naman sila tuturuan na magnakaw Even so. Pero dahil sa mga anak ko ay may gusto sa'yo, wala na akong magagawa. Para maging masaya sila, tumigil na sa pag-iyak, kailangan kitang kunin para maging yaya nila.
Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Ibabalik kita sa kulungan. Diretso na sagot nito. Kaya hindi ka makakatanggi dito. Besides, this is also an opportunity para magbagong buhay ka na. At itigil ng pagnanakaw. I am giving you a chance. At tama nga naman ang sinabi nito. Kailangan niya na nga rin talaga siguro na itigil ng masamang gawain na pagnanakaw at ang susunod na presidente ng bansa na mismo ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magbagong buhay. Magkano naman ang sweldo ko kung papayag ako? 50,000 a month. Sagot ko ng lahat ng mga kailangan mo. House, food, clothes. What do you think? Maliit pa ba para sa iyong sahod na yon? Napaisip si Adja. Sa totoo lang ay kumikita siya ng higit na mas malaki kesa sa ipapasahod nito sa kanya. Pero sa hindi naman magandang paraan niya nakukuha ang malaking sahod na yon. Kaya kung papayag siya, makakapag-ipon siya ng pera para sa papang niya at kapatid niyang si Liam na galing sa malinis na paraan. At higit pa roon ay mas magiging ligtas siya sa bahay ni Rafael kesa naman kung saang-saang mga bahay lang ang pinapasok niya para nakawan. Sige, deal. Magiging yaya ko ng mga anak mo. Deal. Nakipagkamay sa kanya si Rafael. By the way, hindi naman ako gaanong istrikto dito sa mansyon. Basta huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino. Huwag kang lalabas ng walang kasama na bodyguard dahil bilanggo pa rin kita kung maituturing. At huwag mo rin ako nanakawan ulit. Other than that, wala na. You can be yourself here. Hindi mo kailangan na magbait-baitan sa akin dahil mas gusto ko yung pinapakita ang tunay nila na ugali kaysa magpanggap. At alam ni Adja na isang magandang pasya itong ginawa niya, lalo pat ayaw niya na rin na bumalik sa kulungan. Bago siya palabasin na Rafael sa opisina nito, ay pinapirma pa muna siya nito ng kontrata. Mommy! Masayang-masayang magkambal na sina Midnight at Night nang makita siya. Tumatakbo ang dalawa palapit sa kanya kaya nakangiti rin na sinalubong niya ang dalawa ng isang mahigpit na yakap. Masaya po kami, Mommy. Nandito na po ulit kayo. Sabi ni Midnight. At sumang-ayon din naman si Night. Oo nga po, Mommy. Masaya po kami na nakalabas na po kayo sa kulungan. Adya, mag-iingat ka. Paalala sa kanya ng kanyang papang na si Emmanuel. Huwag po kayong mag-alala, papang. Makakalabas po ako ron ng walang kahit anong galos. Tugon naman ni Adja sa ama-amahan. Ate, mag-ingat ka ron ha. Kahit na magaling ka nga, bahay pa rin ng malaking tao yung papasukin mo. Sabi naman sa kanya ni Liam. Huwag kayong mag-alala. Malaki naman ang tiwala ko kay Boss Lim. Alam ko na hindi tayo papalpak ngayon. At saka mahigit na ring 1 taon nating pinag-aralan ng misyon na to. Nag-aalala pa rin sa kanya ang kanyang ama-amahan ngunit kampante naman si Adja na mabilis siyang makakalabas mula sa bahay ng susunod na presidente. Ang misyon niya ngayon ay makapagnakaw sa bahay ng lalaking yon. Pero syempre, with a twist. Dahil hindi basta-bastang tao ang kailangan niyang pagnakawan. Makapangyarihang tao yon. Pinag-aralang mabuti ng grupo nila ang plano nilang ito, mahigit 1 taon nila itong plinano. At ngayon ay isasagawa na nga nila ang plano. Si Adja ang napili ng grupo na pumasok sa loob ng bahay ng mga Baltimore. Dahil sa kanyang ganda ay mabilis niyang magagamit yon sa mga security na nasa labas para papasukin siya sa loob. Sa kanilang grupo ay siya lamang lang kasi ang pinakamaganda. Meron siyang ganda na maihahalin tulad sa mukha ng isang anghel. Maliit na mukha, makapal na kilay, mahabang pilik mata na bagay sa almond hazel brown eyes ito. Maliit at matangos na ilong at malaarko na hugis ng labi. Napaka-inosente ng mukhang meron siya. Para bang isang anghel na walang kapintasan. Kaya naman sa ganda niyang yon ay hindi na nakakapagtaka pa kung bakit mabilis niyang naakit ang mga security sa labas ng gate ng village ng Baltimore at mabilis at walang kahirap-hirap siya nakapasok sa loob. Ay, salamat talaga sa gandang bigay mo, Lord. Wika ni Adja habang naglalakad siya. Nang marating niya ng tapat ng mansyon ng mga Baltimore ay namangha siya sa kanya nakita. Napakalaki at napakaganda noon, parang isang palasyo.
Sa isip ni Ajay, baka hindi lang basta susunod na presidente ng bansang nakatira sa mansyon na to, kundi isang tunay na hari o kaya naman ay reyna. Ang kaso, may isang problema pa siya. Hindi niya alam kung paano siya makakapasok sa loob ng mansyon dahil may mataas na bakod at nakasarang malaking gate ng mansyon. Naghanap si Ajay ng paraan kung paano siya makakapasok sa loob. Mabuti na lang at gabi na ngayon at wala rin mga tao sa labas kaya walang naghihinala sa kanya. Oh well, yun ang akala niya. Nang may makita si Ajay na maaaring paraan para makapasok siya sa loob, ay napangisi si Ajay sa sarili. Ang plano niya ay akyatin na lamang ang bakod na walang kahirap-hirap niya namang ginawa dahil sanay naman na siya sa ganon. Confident na tumalon si Ajay pababa nang maakyat niya ng bakod. Masaya siyang nasa loob na siya ng mansyon. Ang alam ni Ajay ay nakapatay ang lahat ng mga CCTV camera sa mansyon na ito dahil nahack na ng mga kagrupo niya kaya naman ay malaya na siyang makakapaglakad-lakad sa mansyon na ito. Ngunit iyon ang akala ni Ajay. Dahil habang panaka-naka siya nagtatago, ay bigla na lamang may isang batang tumawag sa kanya habang tumatakbo. Sa labis na gulat ay napamura pa si Ajay. Mommy! Mommy! Naiiyak ng batang lalaki na tumatakbo, tinawag siya. Inakala pa ni Ajay na baka isang anghel o kaya naman ay multo ang batang ito dahil mag-aalauna na ng madaling araw ay gising pa ito. Ngunit ang sandaling makalapit sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit ay doon napatunayan ni Ajay na totoong tao ang batang to. Mommy, bakit naulang po kayo? Ang tagal po namin kayong hinintay ni Night. Gulat pa rin na mahinang tinulak ni Ajay ang batang lalaki palayo sa kanya. Uy, bata, hindi ako ang mommy mo ha? Wala pa akong anak. Assuming ka ha? Puno naman ng luha ang mga mata na nakatingala ito sa kanya. Pero kamukha mo pong mommy ko. Hindi ako ang mommy mo, bata. Dahil sa sinabi niya ay mas lalong umiyak ang batang lalaki, kaya nataranta si Ajay dahil ang lakas ng pag-iyak nito. Baka magising ng iba sa mga kasama nito sa bahay. At tama nga siya dahil ilang sandali pa ay sumulpot din ng isa pang batang lalaki na sobrang kamukhang-kamukha lang din ang batang lalaki sa harapan. Natigilan na naman si Ajay at nagpabalik-balik pang tingin niya sa dalawang bata. Kinusot niya ang mga mata niya dahil akala niya ay namamalikmata lang siya. Paano kasi magkamukhang magkamukha talaga ang dalawang bata na para bang pinagbiyak na bunga? At maging ang suot na lang pajamas ay parehong-pareho. Ano bang sinasabi ninyo? Hindi nga ako ang mommy ninyo. Lumapit din sa harapan niya ang bagong dating na batang lalaki at niyakap nito ang kakambal na umiyak na ang pangalan ay Midnight. Night, our mom is back. Nagbalik na si mommy. Hindi niya tayo iniwan, Night. Hindi nga ako ang mommy ninyo. Wala pa akong anak ha. No, ikaw ang mommy namin. I know you. Takang-taka si Ajay sa sinabi ng mga batang to. Paanong siyang ina ng mga ito gayong birhen na birhen pa naman siya at hindi pa nagkakaroon ng kahit isang boyfriend? Ayaw pa rin talaga siyang tigilan ng mga batang ito kahit pa sinabi niya naman na hindi siyang ina ng mga ito. Kaya naman, dahil sa sobrang ingay ng dalawang bata, ay nabulilyaso na rin ang plano nila. Nagpasya na lang si Ajay na tumakas na lang at iwan ang kambal. Ngunit bago pa man siya makalayo ay may malalim na boses na nagsalita mula sa likuran niya. Do you really think you can easily escape? Naitaas ni Ajay ang kanyang dalawang kamay nang marinig niya ang pagkasa ng barel. Dahan-dahan siyang umikot paharap sa lalaki nagsalita at nahapit ang paghinga niya nung makita niyang mukha ng lalaki. Ang susunod na presidente ng Pilipinas. Anong ginagawa mo dito? Nagbabala kang magnakaw, ano? Hindi po, bossing. Then what? Basta ka lang pumasok sa loob ng bahay ko para mamasyal? Mariin siyang lumunok ng sariling laway. Nakakatakot ang uri ng tingin nito sa kanya. Para bang anumang oras ay kakalabitin na nito ang gatilyo ng baril na nakatutok pa rin sa kanya. Ang mga bata naman ay umiiyak pa rin. Maya-maya naman ay dumating na rin ang ilan sa mga bodyguards ng susunod na presidente ng bansa, si Rafael Baltimore.
Dalhin niyo ang babae sa loob. Siguraduhin niyo lang na hindi siya makakatakas or else malalagot kayong lahat sa akin. Yes, sir. Teka lang mga bossing, hayaan niyo na muna ako magpaliwanag. Wala naman ako masamang gagawin. Ngunit dinampot pa rin siya ng mga lalaki na nakasuot ng lubos na itim at dinala na siya sa loob ng mansyon. Diretso sa isang opisina na ang hinala ni Adja ay ang opisina ng susunod na presidente. Naku naman, miss. Ang lakas din ng loob mo para piliing nakawan si Sir Rafael. Alam mo ba na sa ginawa mong to, para mo na ring sinaksak ang sarili mo. Nagiiling na sabi sa kanya ng isa sa mga bodyguard. Bakit masama bang ugali ng boss nyo, mga bossing? Tinatanong pa ba yan? Halata naman kanina, diba? Kaya napalunok si Adja sa takot. Kanina ay hindi naman siya kinakabahan pero nang makita niya kung gaano katalim tumitig ang Rafael Baltimore na yon, ay nagwala ang tibok ng puso ni Adja. Nang pumasok nga sa loob ng opisina si Rafael ay pinaluhod siya ng mga lalaki sa sahig. Huminto sa harapan niya si Rafael kaya tiningala ito ni Adja ng magmamakaawa ang kanyang mga mata. Pakawalan niyo na po ako, bossing. Pangako ko po na hindi na ulit mauulit ang nangyari. Pangako na hindi ko na po kayo nanakawan ulit. Ibang tao na lang ang nanakawan ko. Hindi na kayo. Pakiusap ni Adja. So magnanakaw ka pa rin? Tanong naman ni Rafael. Oo naman. Alam mo bang masamang gawain yan? Oo no. Kahit wala akong pinag-aralan, alam ko naman kung anong tama at mali. Kaso kung hindi ako magnanakaw, anong kakainin ko? Maghanap ka ng trabaho. Aba, ginawa ko na yan nun kaso tumagilid ako. Paano hindi ako marunong mag-English? Call of agency pala yung pinag-applyan kong trabaho nun. Nagtagpo naman ang mga kilay nito sa pagtataka. Call of agency? Oo, boss. Yung bang sumasagot daw ng mga tawag? You mean call center? Oo, yun atang tawag doon. Hindi ko alam eh. Aba, biruin mo ba naman may tumatawag na consumer? Customer. Pagtatama nito. Oo, yun na nga. Okay, so what's next? Pagtawag niya sa akin, sabi pa naman, I don't remember my password. Password lang naiintindihan ko rin kaya binigay ko sa kanya ang password ng ninakaw ko na cellphone nun sa Divisoria. Ayun, nagalit siya sa akin. Sinigawan ako ng, I need to talk to your management. Ginayon niya pang tono ng boses nung tumawag sa kanya noon. It's manager. Oo, yun nga, boss. Okay, then, what happened next? Sabi ko sa kanya, I don't dollar, I'm only peso. At ang ibig sabihin doon ni Adja ay hindi siya nagsasalita ng Ingles dahil siya ay isang Pinoy. Tila nakuha naman ni Rafael ang nais niyang iparating doon kaya tumango ito. Then, ayun, kinausap nga siya ng management ko. Manager. Oo, yun nga. Tapos? Ayun, tinanggal ako sa trabaho kasi ang tanga ko raw. Kaya nagnakaw na lang ako kasi buti pa sa pagnanakaw, hindi nila ako tinawag na tanga. Magaling kasi akong manalisi. Talento ko ata yun. Sabay napakamot pa siya sa kanyang ulo, kaya ang iba sa mga bodyguard ni Rafael ay napatawa ng palihim. Hindi talento ang pagnanakaw, miss. Whoever you are. Pero doon ako magaling kaya pakawalan mo na ako, bossing, para matuloy ko ng gawain ko kung saan ako magaling. Hindi. Kung palalayain kita, batid ko na mas marami ka pang ibang bibiktimahin. Sa nakikita ko ngayon parang wala ka namang pagsisisi sa ginawa mong pagbabalak na pagnanakaw sa bahay ko. Dahil sa sinabi nito ay napanguso siya. Nagsisisi naman ako na ikaw ang pinili ko na nakawan eh. At bago pa man may masabi pa ulit si Rafael ay bumukas ang pinto ng opisina nito at pumasok sa loob ang magkambal at ang isa ay umiiyak pa rin. Ano pong ginagawa mo sa mami namin, Daddy? Matapang na tanong ng isang bata sa ama. Hindi siya ang mami ninyo. No, she's our mom. Huwag niyo po siyang sasaktan, Daddy.
Lumapit kay Adja ang dalawang bata at prinotektahan siya ng mga ito laban sa ama. Habang gulat naman si Adja dahil bukod sa hindi niya lubos akalain na may anak na pala ang susunod na presidente ng bansa, ay pinaglalaban pa ng mga anak nito na siya ang ina nila. Kahit maging ang bodyguard ni Rafael ay nagulat din sa kanilang nasasaksihan ngayon. Lumayo kayo sa kanya, midnight, night. Galit na saway ni Rafael sa dalawa. No, hindi kami lalayo kay Mommy. Night's right. Hindi po namin iiwan si Mommy. You're going to hurt her, Daddy. Hindi nyo nga siya, Mommy. Nang dahil sa pagtaas ng boses na Rafael ay mas lalo pang dumami ang luha sa mga mata ni Midnight. Nabayakap pa ito sa kakambal. At si Night naman ay galit na binalingan ng tingin ng ama. Daddy, you made Midnight cry. Agad naman na kumalma si Rafael na mapagtantong ginawa at nilapitan ng mga anak. I'm sorry. No, I hate you, Daddy. Umiiyak pa rin na sabi ni Midnight. Mas gusto ko na si Mommy. She doesn't yell at us. I'm sorry, baby. Please. Hingi ng pasensya ni Rafael sa mga anak, ngunit nanatiling galit pa rin ang magkambal. Dalhin niyo na siya sa kulungan. At ang panga naman ni Adjang nalaglag dahil sa iniutos ni Rafael sa mga bodyguard nito na agad namang lumapit sa kanya at dinampot siya. Teka naman mga boss, ipapakulong niyo talaga ako? Ngunit hindi mo lang siya pinansin ni Rafael. No, Mommy, Daddy, bakit niyo po ipapakulong si Mommy? Daddy! At kahit sa sariling anak na nito nakiusap na huwag siyang ipakulong, ay nanatili ang desisyon ni Rafael. Kahit anong gawin na pagmamakaawa ni Adja, ay hindi siya pinakinggan ng lalaking yon at dinala pa rin siya ng mga bodyguard nito sa presinto kahit na madaling araw na. Malas naman talaga, oo. Gwapo pa naman sana yung lalaking yun. Hindi lang mapakiusapan. Wala pa naman ako nanakaw sa kanya. Kulong agad. Kainis talaga. Pangihimutok ni Adja habang nakaposas ang kanyang mga kamay. Ay hawak-hawak siya ng isang pulis para ipasok na sa selda. Uy, bossing, masarap ang pagkain niyo dito? Tanong pa ni Adja sa pulis. Huwag kang paingay, kanina pa ako naiimbyer na sa boses mo. Huy, yabong mo ah. Ako rin, kanina pa ako naiimbyer na riyan sa tiyan mo. Putukin ko yan eh. Ang laki-laki oh. Kinakain niyo ba yung mga bilanggo niyo rito? Hindi. Pero pag ikaw hindi manahimik, ipapakain ka namin sa mga alaga naming aso dito. At kung may isa mang bagay ang pinaka natatakutan ni Adja, ang aso na yon. Hindi siya takot sa tunog ng baril. Mas takot siya sa tahol ng aso dahil nung bata pa siya ay kinagat ang puwet niya ng aso doon sa bahay-bahay ampunan. Maya-maya pa ay pinasa siya ng pulis na may malaking tiyan na isa pang pulis. Pero hindi hamak na mas gwapo ng isang to. Nagkita ulit tayo, sabi ni Adja sa gwapong pulis na para bang tropa niya lang ito habang ang pulis ay halata na sa mukhang inis. Sino mag-aakala magkikita ulit tayo? Ang liit talaga ng mundo, no? Salamat pala sa makapal na laman ng wallet mo noon, ha? Nabusog ako at ang pamilya ko. Hindi siya pinansin ng pulis, ngunit ang mukha nito ay naiinis na sa kanya. Paano naging biktima niya rin ang gwapong pulis na ito? Matulog ka na riyan at huwag ka nang maingay, sabi sa kanya ng pulis nang maipasok na siya sa loob ng selda. Bossing naman, pakawalan mo na ako. Pakiusap niya pa sa gwapong pulis na kinakandado ng selda. Maawa naman kayo sa akin oh. Ngunit sinamaan lang siya nito ng tingin. Sabi ko naman sa'yo, matulog ka na riyan at huwag kang maingay. Tinawag niya pa ang pulis na umalis na at may pagsipol-sipol pa na para bang nangaasar. At sa sobrang ingay ni Ajay, nagising ang mga kasama niya sa selda na galit siyang sinaway. Nangihimutok pa rin sa ines na naupo si Ajay sa gilid. Kuminamalas ka nga naman talaga ngayong araw. Una, nahuli siya dahil sa mga maiingay na batang yon. Ngayon, ang pulis pa na nagkulong sa kanya ay walang iba kundi ang gwapong pulis na ninakawan niya noong 1 linggo lang. Hindi naman natulog si Adja hanggang sa sumikat na ang araw at nagising na rin ang ilan sa mga kasama niya na tinitingnan pa siya na mabuti. Tinawag ang ilang mga bilanggo para mag-umagahan
kaya lahat sila ay sumunod. Hindi naman nagustuhan ni Adjang umagahan nila na lugaw, kaya ay nagreklamo na naman siya roon sa gwapong pulis na masamang tingin lang ang sinagot sa kanya. Si Adjang huling natapos kumain kaya siya rin ang panghuling binalik ng gwapong pulis sa selda niya. Ano nga pangalan mo? Pre? Tanong ni Adja sa pulis habang naglalakad sila pabalik sa selda. Hindi siya nito pinansin kaya tininan niya ang pangalan sa uniform nito. Raul Ruiz. Bantot naman ang pangalan mo. Parang pang matanda. Sino nagpangalan sa'yo? Parang hindi ka mahal na nagpangalan sa'yo ah. Isipin mo may nakakakilala sa'yo na dati mo palang kaibigan tapos ang sabi niya sa bago niyang kaibigan habang nakaturo sa'yo. Si Raul oh. Diba? Parang si Raulo lang. Tumatawa si Adja habang si Raul naman ay masamang timpla ng mukha at ang makapal na kilay ay magkasalubong na. Nang marating nila ang selda kung saan siya nakakulong, ay pagalit na binalik siya ni Raul doon. Kosa! Nakipag-appear si Adja doon sa isang babae sa loob ng selda. Marami itong mga tato at natutulala pa. Anong kaso natin, Kosa? Sabay na upo siya sa tabi nito. Di naman ganun kalala. Pinutulan ko ng ari ang asawa ko nung nahuli ko siyang nangangabit. Aba, katakot ka pala, Kosa. Mahina itong natawa sa sinabi niya. Hindi naman masyado, natatakot ka ba? Hindi naman. Mas natatakot pa nga ako sa mga aso nila dito eh. Totoo bang kumakain daw ng tao yun? Kagabi ko pa kasi iniisip ang aso na yun. Di ko sigurado. Kagabi ka pa ba andito? Kaninang madaling araw nila ako dinala dito. Anong kaso mo? Hindi rin ganun kalala. Nagsubok lang akong magnakaw sana sa susunod na presidente ng bansa. Yun, malas lang nahuli ako. Aba, mas matapang ka pala eh. Sa susunod ba naman ang presidenteng pinunteriya mo? Maliit na bagay, Kosa. Mayabang pa siyang ngumisi sabay tinapik ang sariling balikat. Hanggang kailan ka pala dito? Nagkibit balikat naman ng babae. Hindi ko alam. Baka pang habang buhay na ako dito. Ikaw? Kung matunugan ng mga kasamahan ko ang tungkol sa pagkakakulong ko, tutulungan nila ako makatakas. Pero kung hindi, habang buhay na rin siguro akong andito. Masarap na pagkain nila dito. Hindi ko gusto yung umagahan nila eh. Tinipid nila masyado. Sakto lang. Minsan matabang. Masanay ka na sa lasa ng umagahan nila, ganun laging kakainin mo kung magtatagal ka rito. At mabuti na lang ay mababait agad siyang naging ka-close dito sa selda. Mababait naman ang lahat ng mga kasama niya at siyang pinakabata sa kanilang lahat kaya parang anak na ang turing sa kanya ng ilan sa mga matatanda ng mga bilanggo. Hindi pa siya nagtatagal ng isang araw sa kulungan ay maingay na agad siya. At marami nang nakakausap kaya parang nasa labas lang din ng kulungan ang asta niya. Hoy, pre, anong kaso mo? Tanong niya sa lalaking nasa kabilang selda na hindi siya pinansin at sinungitan pa siya. Aba, sungit ah. At nang makita niya na dumaan si Police Officer Raul, sinitsitan niya ito. Psst! Alam ko kung ano ang kaso nun. Masungit na binalingan siya ng tingin ni Raul. Ano? Shabu. Halata eh, sabog pa. Alam na alam. Palibhasa, gawain mo. Aba gago to ah. Hindi ako nagsashabu no. Mas mukha ka pang ang adik kesa sa akin. Oo na, manahimik ka na riyan. Ang ingay mo. Inisasabi sa kanya ni Raul at tumuloy na sa paglalakad. Uy, bagong kosa. Tawag ni Adja doon sa bagong bilanggo. San ka kumukuha ng good item ha? Itigil mo na yan, tingnan mo mukha kang tanga kasi sabog na sabog ka. Masama yan sa kalusugan, Kosa. Hoy, ingay-ingay mo. Sinaway naman siya ng ilang bilanggo sa kabilang selda na naririndi na sa ingay niya. Oy, laki ng tiyan mo pre ah. Sa halip ay pinuna niya pa ang tiyan ng isang bilanggo sa kabilang selda. Nagugustuhan mo sigurong pagkain dito, no? Siguro gustong-gusto mo nakakulong ka.
Libre pagkain at kain tulog ka lang. Mukha ka pa namang batugan. Aba, sira ulo tong batang to ah. 26 na ho ako, hindi na ho ako bata. Bata, 60 na yan. Umayos ka makipag-usap. Aba, 60 ka na pala? Mukha kang 59. Bata mong tingnan, Kosa. Kaya dahil sa sinabi niya ay nawala ang inis sa mukha nito. Talaga ba? Oo naman. Mukha ba akong lying? Hindi ba liar yun? Nagtanong ang isa pang lalaki sa selda. Lying yun? Ano ka ba? Nag-aral ako ng English noon. Alam kong lying yun. Tingin mo ba kung makakalabas pa ako dito ay makakaasawa pa ako ng mas bata kaysa sayo? Tanong naman sa kanya ng bilanggo na malaking tiyan. Aba, oo naman. Kung bulag sigurong babae, pwedeng-pwede. Diba sabi ko naman sa'yo makakapag-asawa pa ako eh. Magsisi talaga yung dati kong misis kung bakit niya ako pinagpalit habang nakakulong ako. Ipagpapalit ko rin siya sa mas bata. Naiiling na lumapit si Adja kay Lalin. Ang babaeng pinutol ang ari ng asawa na nagloko kaya nakulong. Ang lala pala ng mga pinagdadaanan ng ibang mga bilanggo dito, no? Oo, lahat kami rito malalaki mga problema. Ikaw lang atang hindi. Aba, malaki rin ang problema ko, no? Di ko alam kung paano ako makakakain ng masarap ngayon na nakakulong na ako. Isang araw pang nanatili roon si Adja at ang mga pulis na nagbabantay sa kanila, lalong-lalo na si Raul na lagi niyang pinagtitripan at iniinis ay sobrang inis na sa kanya. Sa sobrang pagkainis ay hindi na nakapagtiis si Raul. Tinawagan na nito ang mga nagpakulong sa babae. Nagbabaka sakaling iatras pa nila ang kaso ng babaeng yon para manahimik na ang selda. Pasimuno kasi lagi ng kaingayan ng babaeng yon. Samantalang, sa malawak at magarang mansyon ng mga Baltimore ay hindi naman alam ni Rafael kung ano pang gagawin niya sa mga anak niyang galit sa kanya at ayaw pa rin na tumigil sa kakaiyak. No! We hate you, Daddy! Pinakulong mo mommy namin! I hate you! Galit na sabi kay Rafael ng anak niyang si Knight. Anak, how many times do I have to tell you na hindi nga siyang mommy ninyo? No, you're lying! And you're heartless! We hate you! Magdadalawang araw ng ganito sa kanya ang mga anak niya. Magmula na makita ng mga itong babaeng may konting pagkakahawig sa kanilang ina na pinadala niya sa presinto, ay hindi na nawala ang galit sa kanya ng kanyang mga anak. Kahit anong gawin niyang paliwanag sa kanila ay ayaw pa rin talaga nilang makinig. Hello? May bahid pa ng inis ang tono ng boses na Rafael nang masagot niya ang tawag sa kanya ni Raul, ang chief of police na kaibigan niya rin at siya rin pinagpadalhan niya roon sa madaldal na magnanakaw. Rafael, ano bang plano mo sa babaeng pinadala mo dito? Tulad niya ay bakas na rin ng inis sa tono ng boses ni Raul. Bakit? Anong problema? Hindi ko alam kung anong klase ng sumpang meron sa babaeng yun at mula nang dumating siya, hindi na kami nakapagtrabaho ng maayos dahil sa kaingayan niya. Walang segundo na hindi siya nagsasalita. Kaya magdesisyon ka na kung anong gagawin mo sa babae na yon. Kung hindi, pakakawalan ko ng babaeng yon, rinding-rindi na ako sa kakaputak niya. Kanina ay sobrang naiinis si Rafael, ngunit ngayon ay parang gusto niya nang matawa dahil tila may sumpang ang babae na yon. At ito na lang ang laging dahilan ng mga problema nila. Abala na naman si Adja sa pakikipag-usap sa mga kasama niya sa selda nang marinig niya ulit ang boses ni Raul. Sige na boss, kunin niyo na yung babae. Naririndi na kami lahat dito sa boses niya eh. Oras ng pagtulog pa na yung kakakwento niya ng mga walang kwentang bagay. Kaya napatayo naman si Adja at lumapit sa railings. Hoy, hindi naman walang kwenta yun ah. Sinasabi ko lang kaya kay Kosa ang buhay ko. Sa dami ba naman ang sinabi mo, alam na namin ang buong talambuhay mo, kaya sige, kunin niyo na huyan dito at ibalik niyo na sa boss niyo. Sawang-sawa na kaming lahat sa kanya. Binuksan na ni Raul ang kulungan at pinasama siya sa dalawang lalaki na nakasuot ng puro itim. Namumukhaan pa ni Adja ang dalawang lalaki na ito. Silang mga dumampot sa kanya nung nahuli siya na nagnakaw at nagdala sa kanya sa presinto na ito. Bakit niyo ako binalikan? Namiss niyo ako, no?
Hindi siya sinagot ng dalawa at kinausap na lang si Raul. Nang matapos silang mag-usap ay masama pa rin ang tingin na bumaling sa kanya si Raul. Huwag ka nang babalik ulit dito ha. Sobrang inis na inis talaga sa kanya ang mga pulis na ito. Sakto naman na wala siyang ibang mapagtripan kahapon kaya itong pinang-interesan niya. Kaya naman mas lalo lang na nadagdagan ang inis nito sa kanya. Worried, don't more. Hindi na ulit ako babalik sa kulungan na to. Kahit mali ang grammar niya ay sobrang confident pa siya kaya napairap sa kanya si Raul. Bago siya umalis ay nagpaalam pa siya sa mga kasama niya sa selda na naging mabait naman sa kanya. At habang nasa sasakyan siya kasama ang dalawang lalaki na nagsundo sa kanya kanina, ay tinatanong niya sila kung saan siya dadalhin ng mga ito. Ngunit hindi siya nila pinansin. Binalik siya sa mansyon ng mga Baltimore at diniretso sa opisina kung saan siya unang dinala doon. Pagpasok nila sa loob ng opisina, naroon na si Mr. Rafael Baltimore na seryosong nakatingin sa kanya. Nilingon ni Adja ang mga lalaki na nagdala sa kanya dito na lumabas na ng opisina kaya naiwan silang dalawa ni Rafael sa loob. Mariin na napalunok ng laway si Adja bago siya lumapit sa table na Rafael. Bakit niyo po ako pinabalik dito, sir? Nauutal na tanong niya. Kinakabahan talaga siya ngayon sa presensya nito. Maupo ka. May kailangan tayong pag-usapan. Tumango naman si Adja at sinunod ang sinabi nito. Sa visitor's chair sa tapat nito ay naupo siya. Ano pong pag-uusapan natin? Noong nasa kulungan siya kasamang ibang mga nakakatakot na bilanggo, ay hindi naman siya natakot at kinabahan. Ngunit ngayong si Rafael ang kaharap niya, ay tiklop siya at nawalang angas niya. Before anything else, gusto ko muna na malaman kung anong pangalan mo at kung ilang taon ka na. Kung ilan ang mga anak mo. Huy, anong anak? Inis yung putol sa sinasabi nito. Wala pa akong anak ha. Wala rin akong asawa o nobyo. Well, mabuti naman kung ganon. Sabi nito sabay tango. Then tell me more about yourself. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa'yo. Isama mo na rin ang dahilan mo kung bakit ka naging isang magnanakaw at napasama sa grupo ng mga magnanakaw para mapatunayan ko kung pwede pa rin ba kitang pagkatiwalaan matapos ang ginawa mo. Bagaman nagtataka kung bakit kailangan itong malaman ng lahat sa kanya, ay nagsabi pa rin siya ng totoo. Ako si Adja Fernandez. 26 anyos na ako at hilig ko ang kulay itim. Isa akong bata na tumakas mula sa bahay ampunan noon dahil nalulungkot ako sa loob ng bahay ampunan. Hindi kasi ako sanay. At gusto ko rin sana na hanapin ng magulang ko na nag-iwan sa akin noon dahil hindi pa sila handa sa responsibilidad ng isang magulang. Ang kaso, nalaman ko na namatay na pala sila pareho dahil sa isang aksidente na kinasangkutan nila. Naging palaboy-laboy ako. Kumain ng mga tira-tira ng mga taong hanggang sa matagpuan ako ng aking papang na siya nagpalaki at nag-alaga sa akin. Siya na rin ang tinuring ko na aking ama. Kinalakihan ko na rin ang mga gawain nila para mapunan ng kalam ng kanilang mga sikmura. Hindi ako nakapag-aral pero mataas ang pangarap ko sa buhay. Ang gusto ko ay mabigyan ng maayos sa buhay si Papang at ang mga tinuring kong kapatid. Kahit magnanakaw ako ay mabait naman ako. Wala pa naman ako napapatay sa awa ng Diyos. Nag-isip pa si Adja na maaari niyang sabihin habang si Rafael naman ay nakikinig sa kanya. Tulad nga ng sinabi ko, mataas ang pangarap ko. Kaya lahat ng bagay ay gagawin ko para kay Papang at sa kapatid ko. Kahit anong sakripisyo ay nakahanda akong gawin para sa kanila. Kaya ako nagnakaw sa bahay mo dahil gusto ko sana na makalikom ng malaking pera para makasimula kami ng maayos sa tahimik na buhay. Pero sa kamalas-malasan nahuli mo pa ako. Pero sa tingin ko rin ang pagkahuli mo sa akin ay sinyalis na hindi ko maaaring kunin ang pera na pang sisimula namin sa nakaw lang din. Iyon lang ang kailangan mong malaman tungkol sa akin. Ang iba ay secret na. Saka ko na lang sasabihin sa'yo pag close na tayo. Napatango naman si Rafael na para bang nasatisfy naman sa narinig. Okay. Alam kong nagtataka ka kung bakit nandito ka gayon sa ginawa mong pag-akit sa bahay ko ay dapat nasa kulungan ka pa rin.
Ngunit ang dahil sa'yo ay ayaw tumigil ng mga anak ko kakaiyak dahil ang akala nila ay ikaw ang kanilang mommy. Oo nga. Nasa na po pala sila? At bakit ba akala nila ako ang ina nila? Nasaan bang totoong mommy nila? Kung makapagtanong siya ay para bang kaklose niya na ito. Kinakabahin pa rin naman si Adja ngunit napagtanto niya na mabait naman ito at hindi siya sasaktan. Patay na ang kanilang ina. Sagot ni Rafael kaya biglang nakaramdam ng lungkot at awa si Adja para sa mga anak na to. At kaya kita binawi mula sa kulungan dahil sa gusto ko na ikaw ang maging yaya ng mga anak ko. Ako? Bulat niyang sabit. Bakit naman ako magiging yaya ng mga anak mo? Dahil ikaw ang gusto nila. Kung ako masusunod ay ayokong mapalapit sa'yo dahil baka kung ano pang masamang matutunan nila sa'yo. Uy, grabe ka naman. Hindi ko naman sila tuturuan na magnakaw Even so. Pero dahil sa mga anak ko ay may gusto sa'yo, wala na akong magagawa. Para maging masaya sila, tumigil na sa pag-iyak, kailangan kitang kunin para maging yaya nila. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Ibabalik kita sa kulungan. Diretso na sagot nito. Kaya hindi ka makakatanggi dito. Besides, this is also an opportunity para magbagong buhay ka na. At itigil ng pagnanakaw. I am giving you a chance. At tama nga naman ang sinabi nito. Kailangan niya na nga rin talaga siguro na itigil ng masamang gawain na pagnanakaw at ang susunod na presidente ng bansa na mismo ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magbagong buhay. Magkano naman ang sweldo ko kung papayag ako? 50,000 a month. Sagot ko ng lahat ng mga kailangan mo. House, food, clothes. What do you think? Maliit pa ba para sa iyong sahod na yon? Napaisip si Adja. Sa totoo lang ay kumikita siya ng higit na mas malaki kesa sa ipapasahod nito sa kanya. Pero sa hindi naman magandang paraan niya nakukuha ang malaking sahod na yon. Kaya kung papayag siya, makakapag-ipon siya ng pera para sa papang niya at kapatid niyang si Liam na galing sa malinis na paraan. At higit pa roon ay mas magiging ligtas siya sa bahay ni Rafael kaysa naman kung saang-saang mga bahay lang ang pinapasok niya para nakawan. Sige, deal. Magiging yaya ko ng mga anak mo. Deal. Nakipagkamay sa kanya si Rafael. By the way, hindi naman ako gaanong istrikto dito sa mansyon. Basta huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino. Huwag kang lalabas ng walang kasama na bodyguard dahil bilanggo pa rin kita kung maituturing. At huwag mo rin ako nanakawan ulit. Other than that, wala na. You can be yourself here. Hindi mo kailangan na magbait-baitan sa akin dahil mas gusto ko yung pinapakita ang tunay nila na ugali kaysa magpanggap. At alam ni Adja na isang magandang pasya itong ginawa niya. Lalo pat ayaw niya na rin na bumalik sa kulungan. Bago siya palabasin ni Rafael sa opisina nito, ay pinapirma pa muna siya nito ng kontrata. Mommy! Masayang-masayang magkambal na sina Midnight at Night nang makita siya. Tumatakbo ang dalawa palapit sa kanya kaya nakangiti rin na sinalubong niya ang dalawa ng isang mahigpit na yakap. Masaya po kami, Mommy. Nandito na po ulit kayo. Sabi ni Midnight. At sumang-ayon din naman si Night. Oo nga po, Mommy. Masaya po kami na nakalabas na po kayo sa kulungan. Kamusta ang mga bata? Tanong ni Rafael sa tutor ng mga anak niya nang matapos ng klase nila. Magagaling na po silang magbasa at magsulat. Next school year, maaari na po silang mag-enroll sa grade 2 dahil mas mataas ng IQ nila kaysa sa ibang mga bata. That's good. Yung isang isip bata. Okay naman po siya, sir. Tahimik naman siya sa klase. Masama lang tumingin. Alright, thank you for your feedback at pasensya ka na kung nasungitan ka rin nun. Ayos lang po yun, sir. Pilit na pinakalma ni Rafael ang kanyang sarili na naglakad siya patungo sa silid ng mga anak. Kung saan naabutan niya ang tatlo. Magkakatabi nakaupo sa kama at nanonood ng series. So, ito ang dahilan kung bakit wala ka raw gana sa klase kanina. Dahil manonood ka na naman ng movie?
Inis na tanong ni Rafael kay Adya. Daddy, wag mo na pong pagalitan si Mommy. Pagtatanggol naman ni Midnight sa mami nito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na nakikinig sa kanya si Adya. Dahil alam nito nakakampi nito ang mga anak niya kaya hindi niya ito napapagalitan. Oo nga, bossing, kalma ka lang. Tingnan mo, sobrang sungit mo, para ka ng matanda. Natatawa pa na sabi ni Adya na para bang baliwala na dito ang inis sa ekspresyon ng mukha ni Rafael. Huminga ng malalim si Rafael. Ipapaalala ko lang sa'yo na malapit na ang party. Haharap ka sa media so you have to act normal in front of them. Hindi parang abnormal na nakulangan ng vitamin ng bata pa. Tingnan niyo yung daddy niyo, ang sama na naman ng tabas ng bibig. Pagsabihan niyo nga mga Junakis. Pagpapaawa pa nito sa kambal na agad na sumamang tingin sa kanya. Dad, stop it! Oo nga po, Daddy, huwag niyo na pong awayin si Mommy. At minsan pakiramdam ni Rafael ay hindi na amang turing sa kanya ng mga anak niya. Dahil ni minsan ay hindi sila kumampi sa kanya at puro kay Adya ang kanilang mga kampe. Pagkatapos yan matulog na kayo, okay? Ang sinabi na lamang ni Rafael dahil alam niya na siya rin naman ang matatalo kung pagsasabihan niya pa sila. At ikaw, Adya, maaga kang gumising bukas dahil may training ka pa. Ngumisi naman si Adya. Okay. Habang nasa balkonahe tinitingnan ng test paper na pinasagutan kay Adya ng mga tutor nito, ay napahilamos si Rafael sa kanyang mukha dahil sa sobrang inis. Lumapit naman sa kanyang kaibigan niya na si Raul na kanina pang nandito. Anong problema, dude? Tanong sa kanya ni Raul. Tiningnan nito na Rafael at binigay niya dito ang hawak niyang test paper. Tinanggap naman iyon ni Raul at tiningnan at isang malakas na tawa ang pinakawalan nito nang sandaling makita ang mga nakasulat sa test paper na iyon. She said you look like a poop here. Humahalakhak pa rin na sabi ni Raul kaya sinamaan niya ito ng tingin. I can't believe this. Mas malala pa siya sa mga bata. Exactly. Sobrang disappointed na sabi ni Rafael. Tell me honestly. Why did I even fall in love with someone as dumb as her? Humalakhak ulit si Raul. I don't even know. Ganyan din ang tanong ko sa sarili ko nung ma-realize ko na gusto ko rin siya. At ang higit pang mas nakakatawa dito, dalawa silang nahulog kay Adya at pareho nila na hindi alam kung bakit nga ba sila nahulog sa babaeng yon. Si Raul ay tanggap na mahal na ni Rafael si Adya kaya nagpa siya ito nakalimutan na kung ano man ang nararamdaman para sa dalaga at magpaubaya na lang at ayaw na rin itong malaman kung anong dahilan at bakit nga ba ito nahulog kay Adya. Pero si Rafael, hindi niya pa alam kung anong dahilan at nahulog siya kay Adya. Basta isang araw nang magising siya ay mahal niya na ang baliw at isip bata na yon at gusto ni Rafael na malaman kung ano nga bang dahilan para maipaalala niya iyon sa kanyang sarili sa tuwing inis na inis siya kay Adya. Oh, nagagalit ka na naman. Nagpa-practice na kaya ako ng mabuti. Masungit na sabi ni Adya kay Rafael nang bumisita ito sa silid kung saan sila nag-practice ng magiging kilos at lakad niya sa party. Inirapan siya ni Rafael at tiningnan ng dalawang bakla na siyang nagtitraining sa kanya. Pahirapan niyo yan hanggang sa matuto. Napairap din si Adya dahil sa kasungitan ni Rafael at bumulong pa siya ng pahirapan niyo yan, nye. Bato ko sa itong heels eh. Narinig kita, Adya. Peace. Nag-peace sign pa siya rito ngunit inirapan lang ulit siya nito at saka iniwan na sila. Na makaalis si Rafael ay lumapit si Adya sa dalawang bakla para i-backstab ang boss niya. Bakit ang sungit nun? Iboboto niyo ba talaga yun bilang susunod na presidente ng bansa? Opo naman, ma'am. Sagot naman ng isang bakla. Maganda po ang plataforma niya kaya maraming may gusto sa kanya. Kayo ba, ma'am, hindi niyo po ba siya iboboto? Hindi, no. Ang kalaban niyang iboboto ko. Talaga po? Bakit? Wala. Trip ko lang inisin yun. At ang hindi alam ni Adya ay naririnig ni Rafael ang sagot niya. Kaya maging si Raul na narinig din yon ay napapatawa na lamang. Lalo na nang makita ang reaksyon ng kaibigan. Ito talagang dahilan kaya gustong-gusto ni Raul na nasa mansyon siya ni Rafael. Ang makita na ganito ang kaibigan niya. Inis na inis pero masasabi niya na in love naman.
Dati ang dahilan ni Raul kaya palagi siyang nasa bahay ni Rafael ay ang makita niya si Adja, ang babaeng pinaka-naiinisan niya noon. Ngunit hindi niya akalain na siya rin pala makakakuha ng puso niya. Ngunit ngayon gustong-gusto niya nang makita na masaksihan na ganito ang kaibigan niya. Sa tingin ni Raul ay worth it ang pagpili niyang magpaubaya dahil kahit laging inis na inis si Rafael kay Adja ay nagpapasaya naman ito ng kaibigan niya. Magmula kasi nang mamatay ang girlfriend ni Rafael dahil sa panganganak sa kambal ay naging malungkutin na rin si Rafael. Ngunit noong biglang dumating si Adja sa buhay nito ay muling nakita ni Raul ang masayahin niyang kaibigan. So ibang kandidato pala talagang iboboto mo, ha? Nagulat si Adja na habang naglalakad siya papasok sa kusina ay nagsalita si Rafael. Nakahalukip-kip ito habang nakasandal sa island counter at nakataas ang isang kilay sa kanya. Oo, bakit? Masakit ba na marinig na hindi ako boto sa'yo? May pang-aasar naman na sagot niya. Of course not. Pero itong tatandaan mo. Pag ako ang nanalo at ibang partido ang binoto mo, magsasagawa ko ng batas laban sa'yo. At anong klaseng batas naman yon? Na bawal lumabas ang mga magaganda? Ngayon pa nga lang na tumatakbo ko, hindi mo pa ako pinapalabas. Baliwala na sa akin ang batas na yan. No. Gagawa ko ng batas na naglalayon na lagyan ng glue ang bibig ng mga madadaldal at tsismosa. Sino tsismosa, ha? Makabintang ka, hindi kaya ako tsismosa. Naku, tigilan mo nang ang kakachismis tungkol sa nabuntis nating kasambahay sa mga baklang nagtitraining sa'yo. Rinig na rinig ko ang CCTV, napakaingay mo. Nakikinig ka sa usapan namin? Ikaw pala tong chismoso eh. Siyempre, papakinggan kong usapan niyo, lalo pat alam ko na sinisiraan mo ako. Inirapan siya nito. Kumain ka na, nagluto ako ng ulam para sa'yo. Natigilan si Adja. Para sa akin? Narinig mo naman siguro ang sinabi ko kanina, diba? Kailangan ko pa bang ulitin? Pero andun ang pangalan mo. At saka inulit nga nito ang sinabi kanina, pero banggit na ang pangalan niya. Kumain ka na. Bigay ko yan sa aso. Sabi pa nito bago siya nilagpasan. At ngayon hindi na alam ni Adja kung dapat pa siyang kiligin dahil pinagluto lang naman siya ng napakagwapo niyang boss na siya ring nagpapatibok ng puso niya o maiinis dahil sa napakapilosopo nito. Sa nagdaang araw ay pareho silang naging abala ni Rafael. Si Rafael ay naging abala para sa nalalapit na campaign habang si Adja naman ay naging abala sa pag-aalaga sa kambal at pag-practice at pag-aaral na rin ang mga sasabihin niya. At kahit nahihirapan siya ay na-enjoy niya rin naman ang ginagawa niya. Lalo na kapag dumadaan talaga si Rafael kung saan siya nagpa-practice para makita ang improvement sa kanya. Kahit pa sobrang busy nito. At syempre, mas naging enjoyable yon dahil sa mga support sa kanya ng mga anak niya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng party. Sobrang kinakabahan si Adja pero at the same time ay na-excite din siya dahil maipapakita niya na ang lahat ng mga pre-practice niya. Wow! You look breathtaking, Mommy! Manghang-mangha na sabi sa kanya ng kambal na napatulala pa sa kanya kanina. Talaga? Thank you! Kinikilig naman na sabi niya. Oo nga po, Mommy! You look like a goddess po! Thank you mga Junakis! Kinis niya pang noon ang mga ito at inayos niya rin ang suot nila. Sobrang gwapo rin ang kambal ngayon. Kamukhang kamukha talaga nila ang kanilang ama. Habang nagtatawanan sila sa loob ng silid ay bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Rafael. Are you ready? Yes, Daddy! Natigilan pa si Rafael na makita siya at napasabi ito ng wow habang nakatingin sa kanya. Kaya nag-init ang buong mukha ni Adja dahil sa naging reaksyon nito. What do you think? Do I look pretty ba? Yeah. You look unreal. Sagot nito na may ngiti sa mga labi. And nice accent, huh? See? I told you, I'm a fast learner. Ikaw lang naman ang walang bilib sa akin. I can memorize what I have to say in just a week.
And look, pinakita niyang lakad niya sa kanila. Yung tipo ng lakad na parang hindi siya isang siga. Mahinhin. Tulad ng turo sa kanya ng mga nag-train sa kanya kaya napatitig na naman sa kanya si Rafael. Kaya ko nang lumakad with class. Hindi na kayo mapapahiya sa akin. That's good. I know, right? So, kamusta ng sahod ko? Tataas na ba? Tumango si Rafael. Yes, don't worry. Let's go at malilate na tayo para sa party. Let's go para sa mataas na sahod. Go, go, go na to. Kung kaya ay sobrang excited na sumunod si Adja sa mga ito. Panay ang papuri na natatanggap ni Adja mula sa mga kasambahay na nadaraanan niya. At maging ang mga bodyguard ni Rafael na tila gulat na gulat pa rin na makita na ganon siya kaayos. Buong biyahe, ramdam na ramdam ni Adja na nasa kanyang tingin ni Rafael, pero kung tinatanong niya naman ito kung anong problema, ang tanging sagot lang nito sa kanya ay, nothing. At nang makarating sila sa venue kung saan ang party, ay sunod-sunod na ang pag-flash ng camera ang bumungad agad sa kanila at samot-saring mga katanungan. Hawak ni Adja ang kamay ni Midnight at si Rafael naman ay may hawak kay Night. Maraming mga namangha na makita ang buong pamilya ni Rafael. Maraming nagupuhan sa mga anak nito at marami rin ang nagandahan sa ina ng mga bata. May binubulong pa si Rafael kay Adja habang naglalakad sila at ang tingin ng iba ay sweet yon. Kahit na ang totoo ay pinagsasabihan ni Rafael si Adja dahil maiihi na raw ito sa sobrang kaba. Hinarap din nila Rafael ang ilan sa mga katanungan ng ibang mga taga-media at ang mga bata ay kasama na ng magulang ni Rafael dahil hindi pa nga sanay ang dalawa sa atensyon at medyo natatakot pa sa flash ng camera. Who are you, ma'am? Are the twins the sons of Mr. Baltimore? Our sons, sagot ni Adia. I am Adia Lopez, Rafael's fiancé. Napayapos ang kamay ni Rafael sa bewang niya at bahagya yun na pinisil dahil sa matapang at confident niyang sagot. Nakangiti si Rafael sa media at halata sa mukha nito na proud ito kay Adia. Lalo na sa mga mata nito sa tuwing tinitingnan siya ni Adia. Surprising news! We are unaware that Mr. Baltimore had a fiancé. Everyone presumed that he is still single. Si Rafael na sumagot doon. My fiancé initially preferred keeping our relationship private for a peaceful life. However, she has now chosen to actively support my campaign. Nasinang-ayunan din ni Adja ang sinabi ni Rafael. Marami pang mga tanong ang tinanong sa kanila na ang iba ay wala na nga sa pagpraktisa ni Adja pero mabuti na lang at nasagot niya pa rin na maayos. Thank you so much for your time, Ms. Lopez, and you looked so beautiful and elegant. Adia smiled. Thank you. Nang gabing yon ay instant na pagiging trending na lang dalawa dahil sa sobrang ganda raw ng fiancé ni future President Baltimore at sobrang perfect daw ng kanilang pamilya. Naging masaya rin sila at ang kambal na kahit kabado pa rin at natatakot pa ay gawa rin na ma-enjoy dahil kasama naman nila ang kanilang ama at si Adia. Nakilala na rin ni Adia ang mga magulang ni Rafael na mabuti na lang ay mabait din at masaya naman na makilala rin siya. Ngunit ang kasayahan na yon ay hindi nagtagal dahil sa gitna ng mga magulong mga tao ay lumapit ang isa sa mga bodyguard ni Rafael para sabihin sa susunod na presidente kung anong nangyayari. Sir, nawawala po si Ma'am Adia. Kumalabog ng malakas ang dibdib ni Rafael ng dahil doon. Ano? Saan niyo siya huling nakita? Ang paalam niya po ay magsi-CR lang siya pero bigla na lamang po siyang nawala. What the heck? Magpadala na kayo ng mga maghahanap sa kanya at huwag niyo rin ipapaalam sa mga bata na nawawalang ina nila. Yes, sir. Hinanap ni Rafael sa lahat ng sulok ng hotel si Adja ngunit talagang hindi niya ito nakikita. Hindi naman pinaalam ni Rafael ang nangyari sa mga anak niya at sa media dahil alam niya na mas lalo lang nagugulo kung maraming makakaalam. Ngunit tinawagan ni Rafael ang kaibigan na si Raul para magpatulong dito sa paghahanap kay Adia. Samantalang minulat ni Adia ang kanyang mga mata at unti-unti nang luminaw ang paligid niya. Hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Basta ang huli niya lang na natatandaan ay nagpaalam siya sa mga kasama niyang bodyguard na magsi-CR lang siya. Ngunit biglang may nagdakip sa bibig niya ng kung sino at bigla na rin siyang nawala ng malay.
Mabuti naman at gising ka na. Ngunit ang makita ni Adja kung sino ang nagsasalita ay nawala ang takot niya at napalitan niya ng saya. Napangitiran siya. Papang, masaya ako na nagkita po ulit tayo. Anong ginagawa ko dito? Bakit ako nandito? Niligtas ka namin mula sa Baltimore na yon. Kaya nagtaka siya sa naging sagot nito. Niligtas? Oo. Hindi ba't dahil sa kanya kaya hindi ka makalabas-labas ng mansyon nila dahil sa kinulong kanya sa kanilang bahay? Ha? Nagkakamali lang po kayo. Hindi niya po ako kinulong. Paliwanag niya kaya maging ang kanyang amahin at kapatid na si Liam ay nagulat. Hindi niyo po ba nabasa ang liham na pinadala ko sa inyo? Anong liham? Hindi niyo po natanggap? Pinadala ko po yun kay Tito Luis nang nagkita kami sa mall. Ang sabi ko po ibigay niya yun sa inyo kahit anong mangyari. Ang sabi ko po sa liham na yon ay nagtatrabaho ako sa mga Baltimore dahil mataas ang pasahod niya. Nagbabantay ako ng mga anak niya. Kung ganun tatalikuran mo na kami? Hindi naman po sa ganun, Papang. Agad niya namang paliwanag. Ang masamang gawain ng pagnanakaw lang pong tatalikuran ko at hindi kayo. Ang plano ko po habang nasa mga Baltimore ako ay mag-iipon ako para makaalis na rin po tayo sa grupo at makapagsimula na tayo ng bagong buhay. Nakasaad pong lahat ng yun dun sa pinadala kong sulat sa inyo. Hindi niyo po nabasa. Hindi namin tatalikuran ng grupong to. Pero Papang, ang trabaho na to ang tanging bumubuhay sa akin nung walang-wala pa ako. Kung hindi dahil kay Boss Lim, baka matagal na ako namatay. Kaya hindi ko tatalikuran ang trabaho na to. Pasensya ka na kung ginulo pa namin ang maayos mong buhay sa mansyon ng mga Baltimore. At hindi ko natanggap ang liham na bigay mo dahil taksil yung si Luis sa grupo. Nalulungkot si Adja sa sinabi ng kanyang papang at sinubukan niya pa na ipaliwanag dito ang gusto niya. Papang, makinig po muna kayo sa akin. Ngunit hindi na ito nakinig sa kanya. Bukas na bukas ay ibabalik ka namin sa mga Baltimore. Pang, pakinggan niyo po muna ako. Ngunit tinalikuran na siya nito at iniwan na siya sa loob ng silid. Pang! Lumapit naman sa kanyang kapatid niyang si Liam at tinanggal ang pagkakagapos niya. Pasensya na ate. Alam mo naman si Papang, di ba? Ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan ng tungkol sa bagong buhay na gusto niyong mangyari. Gusto ko lang naman na maging maayos ang buhay ninyo. Ayoko manatili kayo ni Papang sa ganitong trabaho. At saka hindi na rin bumabata si Papang. Gusto ko din na maranasan niya man lang ang maayos na buhay. Hayaan mo na ate. Alam ko na naiintindihan ka rin ni Papang. Sa ngayon ay nabigla lamang siya kaya bigyan mo na muna siya ng oras. Malungkot si Adja dahil hindi talaga siya kinakausap ng kanyang papang kahit anong gawing pagsubok niya na magpaliwanag dito. Lagi siya nitong iniiwasan at hindi pinapakinggan. Malalim ng gabi nang may marinig si Adja na sunod-sunod na pagputok ng baril. Sunod na bumukas ang pinto ng silid kung nasaan siya at pumasok sa loob si Liam. Liam, anong nangyayari? Bakit may mga tunog ako ng baril na naririnig? Natatakot na tanong niya. Ate, nasa labas po si Mr. Baltimore. Kasama niya pong ibang mga pulis at armadong tao. Kasalukuyan nakikipagpalitan po sila ng putok kay Papang at sa iba pang miyembro. Ano? Iharap mo ako sa kanila ngayon din. Kailangan ko makausap si Rafael. Pero ate, mapapakiusapan ko pa siya para hindi nila masaktan si Papang at ang ibang miyembro. Sigurado ka po ba ate? Oo, iharap mo ako sa kanila. Kung kaya'y sinamahan nga siya ni Liam at prenotektahan mula sa mga bala. At nang makita niya si Rafael ay agad niya itong tinawag dahil kung hindi niya ito mapipigilan ay posible na maubos ang grupo nila at mananagot silang lahat kay Boss Lim. Rafael! Tumakbo palapit sa kanya si Rafael. Adja! At agad siya nitong niyakap. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? Ayos lang ako at hindi nila ako sasaktan kaya itigil mo na to.
Pakiusap niya. Paano ka nakakasiguro na hindi ka nga nila sasaktan? Mga kasamahan ko sila. At si Papa nga nagpalaki sa akin kaya please itigil mo na to. Baka kung ano pang masamang mangyari kay Papang. Mabuti na lang at nakinig si Rafael sa pakiusap niya at pinatigil na nga nito ang mga kasamahan. Maging si Raul ay naroon din ng oras na yon. At nang makita kung ano ang nangyayari ay pinag-uusapan ng team na kasama na itigil ang pagpapaputok ng barel. Papang, ayos lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Nag-aalala na tanong ni Adja sa ama nung lumabas na ito mula sa pinagtataguan. Laking pasasalamat niya dahil wala naman itong tama. Oo, ayos lang ako. Bago nito seryoso na tiningnan si Rafael. Mabuti naman at ikaw na mismong pumunta dito. At hindi na namin kailangan na dalhin siya sa'yo. Pasensya na po kayo sa nangyari, sir. Paghingi ng paumanhin ni Rafael sa kanyang amahin na naiintindihan naman ito at hindi nagalit. Sinabihan din ng papang niya si Rafael na maaari na siya nitong isama pabalik sa mansyon at hindi na ulit sila guguluhin. Bagaman masaya si Adja dahil may permission na siya mula sa kanyang ama na umalis sa grupo, ay nasasaktan din siya dahil wala talagang balak ang kanyang amahin na sumama sa kanila kahit anong gawin na pakiusap niya. At si Liam naman ay mas pinili na kasama ang papang nila. Papang, hindi po ba talaga kayo sasama sa akin? Ang buhay na ito ang buhay na nababagay sa akin, Adja. Hindi bagay sa akin ang buhay na gusto mo. Pero Papang, mas gusto ko po kung kasama kayo ni Liam sa akin. Sumama na po kayo sa akin para hindi nyo na po kailangan na manilbihan kay Boss Slim. Hindi ko po kayo pababayaan. At nangako rin po si Boss Rafael na bibigyan niya tayo ng marangal at malinis na trabaho. Hindi na. Dito na kami. Mag-iingat ka ron. Kapag sinaktan ka nila, laging nakahanda ang grupo na tanggapin ka. Bago nito tinignan si Rafael. Naway alagaan mo ang anak ko. Kahit kapos kami sa palad, ay prinsesang turing namin sa kanya. Hindi na napapigil si Adya ang kanyang mga luha dahil kahit anong gawin niya na pamimilit ay ayaw talaga ng papang niya na sumama sa kanila. Pakiramdam tuloy ni Adya ay nawala ng silbi ang pagsisikap niya dahil ayaw naman ng mga ito ang buhay na pangarap niya para sa kanila. Ganun pa man ay nangako sa kanya si Liam na gagawin ang lahat para alagaan ang kanilang ama. At nangako rin si Rafael sa kanila na hindi nito ipapakulong ang mga ito at magkukunwari na hindi nangyari ang lahat ng yon. Masaya ako at ligtas ka na, sabi ni Rafael at bigla siya nitong niyakap. Kaya naman ay nanlaki ang mga mata ni Adya at bumilis ang tibok ng puso niya. Akala ko ay kung ano na masamang nangyari sa'yo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may masamang nangyari sa'yo. Alam ko na kagagalitan ko ng sobrang sarili ko. Kumala si Rafael sa yakap at kinulong nito ang mukha niya sa mainit nitong palad. I'm glad you're safe. Masaya akong bumalik ka sa amin ng mga bata. At please, huwag ka na ulit aalis. Huwag mo na ulit kami iiwan. Nakatitig siya sa mga mata nito na siyang tumango. Pangako, hindi na ulit ako aalis. Kahit magsawa pa kayo sa akin, hindi na ako aalis dito. Ngumiti si Rafael bago inilapit ang mukha sa kanya at pinagdikit ang kanilang mga labi. I love you, Adya. Kahit madalas mong painitin ang ulo ko, ay mahal pa rin kita. Ikaw lang tanging babae nagpainit sa ulo ko at nagpapabilis ang tibok ng puso ko ng ganito. Mahal na mahal kita. At pangako ko sa'yo na mas hahabaan ko pang pasensya ko para kahit painitin mo lang sigur-sigundong ulo ko. Napangiti si Adja habang ang luha sa kanyang mga mata ay nangingilid na. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso at masaya siya dahil mahal din siya nito. Mahal din kita, Rafael. Pangako, nababawasan ko ng pagpapainit ng ulo mo para hindi ka tumanda agad at makasama kita ng mas matagal. Nang gabi ring yon, ay naging opisyal silang dalawa. Ipagnagtapat din sa kanya ni Rafael ang lahat at kung ano bang tunay nito na nararamdaman para sa kanya. Naunang beses pa lang na masilayan siya nito ay nakuha niya na agad ang puso nito dahil
Siya lang raw ang tanging babae na nagpainit ng sobra sa ulo nito. Ipinagtapat din sa kanya ni Rafael na kaya nito sinabi sa media na siya magiging ina ng mga anak niya dahil sigurado na raw ito na siya nang magiging kabiyak nito. Mommy, alam niyo po ba una pa lang alam na po namin ni Midnight na hindi ikaw ang mommy namin? Sinabi lang po namin na ikaw yon dahil gusto po namin ni Midnight na ikaw ang magiging mommy namin. Pagtatapat sa kanya ni Night. Oo nga po, mommy. At masaya po kami na kayo nga po talagang mommy namin ngayon. Napangiti naman si Adja at niyakap ang mga anak. Mahal na mahal ko kayo, mga Janakis ko. Mahal na mahal din po kayo namin, mommy. Matapos ang gabi na naging opisyal sila ni Rafael, ang akala ni Adia ay maaayos ng lahat. Ngunit nagkaroon ng problema. Nagalit si Boss Slim nang malaman na umalis na siya sa grupo at sa kanyang ama at kapatid nito binuntong ang galit. Mabuti na lamang ay natulungan agad sila ni Rafael na nag-utos pala na bantayan si Papang at si Liam kaya agad na nailigtas sa panganib ang dalawa. Naipakulong na rin nila si Boss Slim sa tulong ni Raul kaya malaya na ngayon ang kanyang ama at si Liam mula sa grupo at nagbabagong buhay na nga rin sila. Kay Rafael na din nagtatrabaho ang dalawa kaya madalas niya pa rin silang makita at makasama. At sa sobrang saya ni Adja dahil natupad ng lahat ng pangarap niya at masaya at buo na ngayon ang kanyang pamilya. Sa puntong yun ng buhay nila ay pareho silang wala ng ibang mahihiling pa at mas lalo silang naging masaya nung nanalo na nga si Rafael sa eleksyon at ito na ngayon ang presidente ng bansa at siya na rin ang First Lady. At dahil nga sa mataas din ang tungkulin ni Adia sa bansa, ay nag-aral ulit siya para mas lalo niyang magawa ng maayos sa mga tungkulin niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!